Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw pong muli sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nagbabala si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno na matatanggal ang mga ito sa serbisyo kung hindi gagawin ang kanilang trabaho. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na sino man ang mabibigong gawin ang tungkulin ay kailangang umalis na sa serbisyo. Sinabi pa ng Pangulo na kahit kaibigan, kung hindi naman magtatrabaho ay matatanggal pa rin dahil prioridad sa tungkulin ang pagseserbisyo. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Aminado si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na makailang ulit na siyang pinadalhan ng maling ulat na may kaugnayan sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa ikalawang episode ng podcast ng Pangulo, inihayag nitong iba sa katotohanan ang maraming report na isinumite sa kanya na may kalakipang larawan at pinapakitang maganda ang natapos na proyekto ng gobyerno. Pero sinabi ng Pangulo na ibang-iba ang kanyang nakikita kumpara sa katotohanan kapag pinuntahan ang nasabing report. Paglalarawan ng Pangulo, tila binola siya na mga anya ay taong loko at hindi maaasahan, kaya ang solusyon anya ay maghanap ng iba. Kaugnay nito sinabi ng Pangulo, bagamat hindi naaanunsyo ay marami nang pinalitan dahil sa hindi pagsusumite ng tunay na report o panlilinlang. Ayon pa sa Pangulo, kung hindi anya makakatulong, mas mabuting umalis na lamang at malaya ng gawin ang nais nilang gawin. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nagpapatuloy ang pagrebisa ng Malacanang sa pagganap sa tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kahit natapos na ang proyekto at programa ng pamahalaan, hindi pa tapos ang trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Ito rin ayon sa Pangulo ang dahilan kung bakit personal niyang pinupuntahan ang bawat proyekto na naisa sa katuparan. We still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ilang ahensya ng gobyerno na tiyaking maayos at ligtas ang muling pagbabalik ng klase. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang matugunan ang usaping pangkaligtasan, kapakanan at pinansyal na pangangailangan ng mga bata sa pagbubukas ng klase. Sa kanyang pagbisita sa isang paaralan sa Maynila, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga guro at opisyal ng paaralan na ipaabot sa gobyerno ang kanilang pangangailangan para mapaganda ang kanilang pagtuturo. Ibigay ninyo kung ano man ang sa inyong palagay ay maaari namin pang gawin para maging mas magandang takbo. Anyway, first day pa lang, pero nakabantay kami sa inyong lahat para tiyakin na lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na ng ating mga kabataan, ay kahit papaano maipaabot namin. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na unahin ang pagbibigay ng mahalagang kagamitan na kailangan para maging mas maayos ang kondisyon sa paaralan ngayong nagbukas na ang panibagong school year. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat iprioridad ang kuryente, tubig at internet. Sinabi ng Pangulo na ilan lamang ito sa mga pangunahing pangangailangan sa paaralan para matiyak ang magandang edukasyon para sa kinabukasan. Yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para agarang sumuporta sa mga overseas Filipino worker o OFWs na apektado ng girian ng Israel at Iran. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na tiyaking walang Pilipino ang maiiwan sa kasalukuyang tensyon sa Middle East. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, naka-heightened alert at naghanda na ang mga kinauukulang ahensya para sa mga OFW. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA, DMW at OWA ay mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga overseas Filipino worker o OFWs na apektado ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel at Iran, hinikayat na makipag-ugnayan sa Middle East Help Desk ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Mayroon na rin koordinasyon ang DMW, Department of Foreign Affairs o DFA at mga embahada ng Pilipinas sa Middle East upang matiyak na ligtas at maayos ang kalagayan ng mga OFW sa naturang rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Nanawagan ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino workers o OFW na apektado ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran agad na makipag-ugnayan sa 24/7 Middle East Help Desk para sa tulong at suporta. Ayon sa DMW, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa Department of Foreign Affairs at mga embahada ng Pilipinas sa Middle East upang masigurong ligtas at maayos ang kalagayan ng mga OFW sa mga apektadong bansa. Inabisuhan din ang mga OFW na manatili sa loob ng kanilang tirahan, maging alerto at regular na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas. Para sa mga OFW at kanilang pamilya na nangangailangan ng agarang tulong, maaring tumawag sa DMW OWA 1348 hotline at para naman sa mga nasa abroad, maaring tumawag sa +632-1348
Naglunsad din ng emergency contact numbers ang migrant workers offices sa Israel, Lebanon at Jordan na maaring tawagan ng mga apektadong OFW. Para sa kumpletong listahan ng mga numero maaring bisitahin ang Facebook page ng DMW. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez nanawagan na pairanin ang diplomasya at tiyakin ang kaligtasan ng mga overseas Filipino worker o OFW sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Romualdez, nakaantabay ang Kongreso sa mga nangyayari lalo na at pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kaisa ang Kamara sa pagsiguro sa kapakanan ng mga OFW sa Middle East sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, ayon mismo kay Speaker Martin Romualdez. Anya nakaantabay din ang Kongreso sa mga nangyayari, lalo na at pangunahing prioridad ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng mga Pilipino migrant workers na maaring maipit sa gulo. Paghimok niya sa Department of Foreign Affairs sa Department of Migrant Workers na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa host governments at international partners, lalo na sa Lebanon, Israel, Jordan, Gulf States, kung saan naninirahan na ang marami sa mga kababayan natin. Binigyan din ng House Speaker na ang Pilipinas bilang isang bansang mapagmahal sa kapayapaan ay may matibay na ugnayan sa gitna silangan at palaging pumapanig sa mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Kaya panawag ng leader ng Kamara na pairalin ng diplomasa upang maiwasang madagdagan pa ang pasakit ng mga inosenteng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senadora Amy Marcos, umaasang handa ang Department of Migrant Workers o DMW na i-repatriate o pauwiin ang mga Pilipino sa Israel. Binigyang diin ng senadora na nasa ilalim na ng Travel Advisory Alert Level 3 ang Israel mula pa noong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Inaasahan ni Senadora Amy Marcos na tutuparin ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang commitment na handa silang i-repatriate ang mga overseas Filipino workers o OFWs mula sa Israel. Kinunto ni Senadora Amy na nasa ilalim na ng Travel Advisory Alert Level 3 ang Israel mula pa noong 2023. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinapatupad ang voluntary repatriation. Nanawagan rin ang mambabata sa mga kinauukulan ang ahensya ng gobyerno na maghanda ng mga kinakailangang assistance packages. Kabilang na ang mga livelihood assistance para sa mga OFW na uuwi ng Pilipinas. Una rito, ilang mga Pinoy sa Israel ang nasugatan matapos ang retaliatory at air attack na ginawa ng Iran sa Israel. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panukalang Konektadong Pinoy Bill sa oras na matanggap niya ito. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Castro, hindi pa natatanggap ng Office of the President ang pinal na bersyon ng Konektadong Pinoy Bill. Asahan po natin na nakikinig ang Pangulo sa mga maaaring issues patungkol po dito sa bill na to at babalansihin niya po ang para sa kabutihan ng kababayan natin, para din po kung may issue about national security at kung mayroong negative impact sa telco industry. Si Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Malacanang inihayag na dapat maging responsable ang mga mamamayan, lalo na ang mga opisyal ng pamahalaan sa ginagawang posting o sharing ng anumang impormasyon sa social media. Ito ay kasunod ng pagpapakalat ng isang artificial intelligence o AI-generated video na tumatalakay sa iba't ibang malalaking usapin gaya ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Dapat na responsable sa pagpo-post at pagbabahagi ng anumang content sa social media ang mga opisyal ng pamahalaan upang maiwasang maging biktima at magpakalat ng fake news o maling impormasyon. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng post ni na Senator Bato de la Rosa at Davao City Mayor Baste Duterte kung saan ibinahagi nila ang isang AI-generated post ng isang estudyante na tutol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin na opisyal na responsibilidad ng government officials na siguruhing tama ang impormasyong ibinabahagi sa publiko lalo't madali silang paniwalaan ng taong bayan. Nakakawalang tiwala naman anya kung mismong sa mga government official pa manggagaling ang maling impormasyon. Sabi ng opisyal, hindi naman nasa nakakailanganin pang humingi ng tawad ng mga government officials sa pagpupost ng AI-generated video kung una pa lang naging makilatis na sila sa content ng video bago ito ibinahagi sa kanilang social media pages. Hindi ka na kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nila i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 0.2% inflation sa May 2025 na itala sa Ilocos Norte ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naimaldit ti 0.2% inflation para iti Ilocos Norte di Mayo 2025. Segon ken statistical specialist ken officer in charge Renz Sanchez iti Philippine Statistics Authority Ilocos Norte, kapada ti inflation iti agdama. Ti inflation iti bulan ti Abril. Ngem no pagasa nababaday toy ngem iti 2.0% inflation iti Mayo 2024. Kunan ni Sanchez sa kangrona na contributor ti inflation ket iti 4.8% inflation ti housing, water, electricity, gas ken daduma pa
fuels, sumaruno ti restaurants and accommodation services nga daan iti 3.6 inflation, ken personal care and miscellaneous goods and services nga daan ti 5.1% inflation. May nagidretoy 5 commodity groups dagiti naginad iti anayas ti presyo. Tas iti food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, furnishings, household equipment and routine household maintenance, health, personal care and miscellaneous goods and services. Inayon ni Sanchez nga damit dagiti grupo dagiti commodities ang imato iti presyo na idinto nga damit dagiti constant inflation. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Bagong bukas na Department of Social Welfare and Development o DSWD Satellite Office sa Agoo, La Union, magpapalawak ng access sa mga social welfare program para sa mga residente na ikalawang distrito ng lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang lukat ti Barua Satellite Office, ti Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1, iti panikitinulong ti lokal gobyerno ti Agoo La Union, iti umanakad sa aran ti napabarong Agoo Municipal Building. Panggap ti opisina, pasayatan ti panakagunood ti Social Welfare Services para kadagiti umili ti Agoo ken asided nga ili iti segunda distrito ti La Union. Ti seremonya ti inaugurasyon ket indaulwan the DSWD Regional Director Marie Angela Gopalan ken Agoo Mayor Frank Sibuma, agraman nagiti staff manipod ti DSWD Regional Field Office 1 ken Agoo Municipal Social Welfare and Development Office nga idolwan ni Miss Roda Panes. Intampok ni Mayor Sibuma ti kay papanan ti Barua Satellite Office iti panakapasaya at ti accessibility dagiti social welfare programs, partikular kadagiti dati akasapulan nga agbiyahe iti adayo nga agturong iti Regional Office. Impik samat ni Director Gopalan ti panagyaman na iti suporta ti LGU iti panakay pasdek ti opisina. Ti ribbon cutting ceremony anang tangday iti opisyal pa nakalukat ket sinaruno ti dagos a panangrugi iti serbisyo dagiti kliyente. Ipaganatgat ti panakaipasdak ti DSWD Agoo Satellite Office ti napapigsa panagtitinulong ti gobyerno nasyonal ken dagiti lokal nga otoridad iti panakayasideg kadagiti nasken a serbisyo iti komunidad. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan. Isang communist terrorist group member patay sa engkwentro sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Isang miyembrohan Communist Terrorist Group o CTG ang namatay sa engkwentro kontra ang 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa sitio Bagong Barrio, Barangay Pinanagan, Borongan City, Domingo, Hunyo 15. Nagtikang ang operasyon han militar katapos sira makakarawatin report tikang ha komunidad mahitungod han mga armado nga nangingikil hin pagkaon. Ha 15 minutos ng engkwentro, namatay ang rebelde nga ginkilala nga Jomar Diskaya alias Henry Bobby Gimo, taga-barangay San Mateo, Borongan. Nasikmit ang tropa no sa nga M653 rifle, backpack, bandolier, mga magazine, nga nasa nga kampo nga may 7 nga temporaryo nga tolda. Sumalakan Lieutenant Colonel Eduardo Meclat, waray casualty ha tropahan gobyerno. Ginaghat liwat niyan mga rebelde nga bumalik kapiudan gobyerno. Samtang mahugot nga ultimatum manigin pasamwak ni Brigadier General Noel Vistuer. Tama nan panlimbungan panabuso ha mga igkasi sa Marnon. Surrender na samtang may dapat tsansa ang pahayag ni Brigadier General Vistuer. Tikang didiha syudad han Borongan, inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod.
Isang babae sa Sogod, Southern Leyte, nagpositibo sa Mpox. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza Narit. Usa ka 28 anyos nga baji sa Sogod nataptan sa sakit nga Mpox apan dili kini kahadlukan. Mao kini nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi sa usa ka meeting nga gihimo kagahapon uban sa mga kawani sa Department of Health Regional Office 8, Dr. Leticia Tan, Provincial DOH, Dr. June Matibag ug Dr. Jean Marie Rihes Oy sa Provincial Health Services Office. Sa ngalan usab sa lungsod sa Sogod, gipangunahan ni Mayor Sheffield Tan o kanhi Mayor Emmy Oy Tan, Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo, mga SB members, RHU Sogod, mga doctors and nurses niini, mga representatives sa mga hospitals nga aniya sa Sogod, mga heads of offices o ingon man sa Radyo Pilipinas. Ang gibutyag ni Dr. Majorit Musot nga dili kahadlukan ng Mpox. Gani unang nataptan niini ang usa ka 9 anyos nga bata dinhi sa Sogod apan wala kini maswab. Apan nataptan ang 28 anyos nga baji na swab kini og nagpositibo sa Mpox apan gilain sila aron dili sila maduol sa mga katawhan sud sa 21 ka adlaw. Wala sila travel history gawa sa Region 8. Ang Mpox susama sa dagway sa hangga nga motakod lamang kini kun adunay panagduol sa panit, kun skin to skin contact, paggamit sa tuwalya, habol sinina nga gigamit sa nagpositibo. Tungod kay dili kini kahadlukan, dili na angadyang magsuot pa og face mask ang mga katawhan. Ang maong Mpox nga motapot sa mga pasyente dili imported kun dili lokal lamang. Ang CBCN kinsang mataptan niini kinahanglan nga ilain aron dili magtakod-takod. Og aron malikadyan nga mataptan niini kinahanglang mag-inom og vitamin C supplement, vitamin C plus zinc nga vitamins aron na malikadyan ang pagtapot sa sakit nga monkeypox kun Mpox. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Zamboanga. National Irrigation Administration o NIA sa Zamboanga, Sibugay, pinagtibay ang ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayog sa Zamboanga del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Taas sa mas mafuerza ang National Irrigation Administration o NIA Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office kung naldiila kolaborasyon ng Gobyerno Lokal del Bayog ng Probinsya del Zamboanga del Sur. Yaman ko sa visit ng Oficina de Bayog Mayor Celso Matias, el Acting Division Manager del NIA Sibugay Management Office Engineer Maria Chertrudes Hanya, junto con Engineer Wilson Cabrales del Sibugay Valley Irrigation System. Diskuti sila junto na alcalde el mga ongoing proyekto para na este anyo, mga proyekto na irigasyon niya propone para na anyo que viene, convergence program bajo na NIA y Department of Public Works and Highways o DPWH o TROSPA. Presenta también con el rice processing system bajo na Department of Agriculture Field Mechanization Program, kita dali mga post-harvest equipment para na mga sembrador. Continua reforza el NIA con el diira alyansa na mga diferente LGU para asigura el seguridad na komida y dali soporta para na mga sembrador na rehiyon. Desde na siyudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, City Health Office ng Iligan. Pinaigting pang lalo ang pagbibigay ng kaalaman tungkol sa sakit na HIV at monkeypox sa buong lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gipakusgan sa City Health Office gikan sa local government unit sa Iligan City ang paghatag sa mga importanteng impormasyon ug mga pahinumdum aron malikayan ang sakit nga monkeypox ug ang pagsaka sa kidaganon sa mga kaso sa HIV sa tibok nasod. Kini base sa diskusyon nga gihatag sa ahensya sa CHO Iligan City kalabot sa mga datos ug ubang pangdetalye sa nagkadaiyang sakit nga adunay taas nga ihap sa mga pasyente gikan sa dakbayan
ug kabalaka sa publiko sa listahan sa mga nagpositibo sa sakit ng monkeypox. Matod sa Pangulo sa CHO Iligan City, Dr. Glenn L. Manarpak, ang ilang buhatan naghatag og daghang mga programa ug libreng serbisyong medikal alang sa matag lumulupyo sa Iligan aron masiguro nga malikayan ng mga grabeng makatakod nga sakit sama sa HIV ug monkeypox. Sa iyang pahinumdom niingon siya nga imintinar ang kalimpyo sa tanang suok sa komunidad ilabi na sa matag panimalay karon nagsingabot na ang pagsugod sa eskwela alang sa school year 2025 to 2026. Gihisgutan usab niya ang nagpadayong nga awareness program alang sa mga eskwelahan bahin sa monkeypox ug unsaon paglikay niini. Gihatagan usab niya og gibut-anon ang mga pasilidad nga gitukod sa gobyerno aron mahimong luwas nga lugar alang sa mga batan-on. Kini usa ka lakang atubangan sa taas nga kidaganon sa mga tawo nga nagpositibo sa HIV nga naghatag edukasyon bahin sa safe sex o sex education alang sa sektor sa kabatununan diri sa Iligan City. Mula sa lungsod ng Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, na ulat mula sa Iligan at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz susunod na pagkatapos ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong balitang negosyo at kalakalan. Patuloy ang pagtaas ng personal remittances na ipinadadala ng mga Pilipino mula sa ibang bansa ngayong taon. Ang pagtaas ay mula sa parehong land-based at sea-based na overseas Filipinos o OFs. Umabot sa 2.97 bilyong dolyar ang personal remittances na natanggap ng Pilipinas noong Abril ng taong 2025, mas mataas ng 4.1% kumpara sa 2.86 na bilyong dolyar na naitala noong Abril ng taong 2024. Sa kabuuan, mula Enero hanggang Abril 2025, tumaas ng 3% ang personal remittances na umabot sa 12.1 bilyong dolyar kumpara sa parehong panahon noong 2024. Samantala, ang mga cash remittances na dumaan sa mga bangko ay umabot sa 2.66 na bilyong dolyar noong Abril ng taong 2025, mas mataas ng 4% kumpara sa 2.56 na bilyong dolyar noong Abril ng taong 2024. Sa unang 4 na buwan ng 2025 nakapagtala ng kabuoang 11.11 bilyong dolyar na cash remittances na mas mataas ng 3%. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pangunahing pinagmulan ng pagtaas ng remittances ay mula sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore at United Arab Emirates. Nananatiling Estados Unidos ang may pinakamalaking bahagi sa kabuuang cash remittances mula Enero hanggang Abril ng taong 2025 na sinundan ng Singapore at Saudi Arabia.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, sa gitna ng bumabagal na inflation, inasahang magkakaroon ng puwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magbaba ng interest rates. Ito ay sa kabila ng peso depreciation kontra US dollars. Ayon kay Capital Economics Deputy Chief Jonas Golterman, dahil sa nagaganap na airstrike sa Iran at Israel, muling nakabawi ang US dollars laban sa piso at iba pang currencies. Gayunpaman, kinilala ng mga eksperto na ang paghina ng piso ay nagbibigay ng dagdag na pressure sa monetary board bago ang inaasahang pagpupulong. Matatandaan na nakaschedule ngayong darating na Hunyo 19 ang pagpupulong habang ipinatutupad ang quiet period. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, para naman sa halaga ng palitan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ngayong Martes, Hunyo 17, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 44 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay 44 na piso at 9 na sentimo. Nasa 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 86 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay 7 piso at 19 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 65 sentimo. Nasa 65 piso at 27 sentimo ang euro. Nasa 41 piso at 69 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 4 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, atin na pong masusubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports sa pamamagitan ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Sports Balita. Handang-handa na si Gia de Guzman sa kanyang pagbabalik sa koponan ng Creamline Cool Smashers. Tinapos ng 8-time Premier Volleyball League o PVL Best Setter ang ilang buwang katanungan kung maglalaro muli ito sa kanyang dating koponan. Sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum nitong Martes, sinabi ni De Guzman na magbabalik siya sa Creamline at sinabi niyang pinili niya muling magbalik dahil alam ng koponan ang responsibilidad niya para maglaro sa Alas Pilipinas Women's National Volleyball Team. Ngayong back-to-back top setter sa ABC Nations Cup, hindi pa maibigay ni De Guzman ang kanyang eksaktong schedule sa pagbabalik sa Creamline dahil nakatuon muna ito sa kanyang pagiging team captain para sa Alas. Huling naglaro ang 30 anyos na veteranong center sa PVL ay noon pang 2023 PVL Invitational Conference kung saan natalo ang Cool Smashers sa finals
kontra Japanese guest team Kurashiki Ablaze. Sa Japan, dinala ni De Guzman ang kanyang talento kung saan naglaro siya ng 2 taon para sa Denso A-Ribis sa Japan SV League. Nakuha niya ang gintong medalya sa 2023 to 2024 Japan V-League Division 1 Women V-Cup bago tinapos ang kanyang paglalaro sa ibang bansa sa pamamagitan ng silver sa 72nd Kurowashiki All Japan Volleyball Tournament. Kabilang si De Guzman sa unang 7 kampyonato ng Creamline sa PVL bago tumungo ng Japan. Ngayon, kakagaling lamang ng pambihirang pagkatalo ang Cool Smashers kung saan inagaw ng Petrogas ang kanilang korona sa All Filipino Conference. Layunin ni De Guzman na ibalik ang titulo para sa pinakamaraming panalong koponan sa Philippine Volleyball sa oras na isuot niya ang uniforme ng pink and blue bago matapos ang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasamahan ni AJ Edu ang kanyang ikatlong koponan sa Japan sa loob ng 3 taon na paglalaro. Kinuha ng Gunma Crane Thunders ang serbisyo ng Gilas Pilipinas sa 2024 to 2025 Japan B-League season para bigyan siya ng panibagong panimula sa Land of the Rising Sun. Sa isang pahayag nitong Lunes, sinabi ni Edu na malaking pasasalamat at nagagalak siya na mapasama sa isang magandang koponan na Gunma Crane Thunders. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa court, ani Edu, at lalaban siya ng buong puso para ibigay ang panalo para sa koponan. Nakilala ang 25 anyos na si Edu sa liga dahil sa kanyang depensa, kung saan nag-average ito ng 6 na rebounds at 1.4 na tapal, kasama pa ang 5.6 na puntos at 1 assist kada laro. Malaking ugong ang ginawa ng Crane Thunders itong nakaraang season kung saan nagtapos sila sa ika-6 na pwesto, tangan ang 39-21 record para makapasok ng quarterfinals. Subalit natalo sila ng number 3 Sun and Neo Phoenix sa best of 3 quarterfinals. Samantala, nagbabalik naman si Ray Parks Jr. para sa Osaka Evesa kung saan binigyan muli siya ng kontrata para maglaro sa 2024 to 2025 Japan B-League season. Inanunsyo ito ng koponan nitong Lunes kung saan ikinagalak nila ang pagbabalik ng Filipino import. Nag-average si Parks ng 13.6 points, 4.2 rebounds at 2.8 assists sa kanyang unang taon sa Evesa, kung saan isa siya sa mga inaasahang pumupuntos kada laban. Nagtapos ng may 29-31 record ang Evesa nitong nakaraang season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwawakas sa ating segmentong sports balita, nagbabalik si Matthew Rubico sa Intramuros kung saan sumali muli siya sa Lyceum of the Philippines University. Kinumpirma ng dating NCAA high school standout na aalis na siya ng De La Salle University sa UAAP pagkalipas ng 2 taong pagmamalagi sa Green Archers para sumali muli sa LPU Pirates sa kanilang layunin na makakuha ang titulo sa torneo. Para kay Rubico, ang pagbabalik sa kanyang dati koponan ay hindi na kailangang pag-isipan dahil kumpiyansa ito na mailalabas niya ng buo ang kanyang kakayahan sa ilalim ni LPU head coach Gilbert Malabanan. Dahil sa kanyang kakayahan sa opensa, napabilang si Rubico sa Mythical 5 kasama sina Luis Pablo, Seven Gagate, Chris Hubilia, Amiel Acido at Andy Gimao. Hindi siya pinaglaro noong season 86 kung saan nakuha ng Green Archers ang corona laban sa University of the Philippines. Pinasok naman siya noong season 87 subalit hindi napansin ng Lasal hindi nadepensahan ng Lasal ang kanilang titulo pagkarang matalo ng Fighting Maroons sa finals.
Nagpapasalamat naman si Rubico sa DLSU, kay Coach Topex Robinson, sa coaching staff, sa mga naging teammate niya at sa mga manager. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inalarawan ng mga bida ng sangre na sina Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Guardian at Kelvin Miranda na journey of self-discovery and growth ang pagiging bahagi ng naturang fantaserye. Nagkwento ang apat na bagong sangre sa mga naging pagbabago sa kanilang buhay mula nang gawin nila ang 2025 edition ng bagong Encantadia. Say ni Bianca na gumaganap bilang sangre Tera, ang anak ni Danaya na ginampanan noon ni Sanya Lopez, nagawa raw niyang labanan ang nararamdamang takot. Hindi nga lang dinescribe ni Bianca kung ano yung takot na kanyang naramdaman, ngunit hinarap niya ito. Sabi pa niya, quote and unquote, "All my life I didn't understand. Marami akong kinatatakutan and that I had no choice but to be brave because I didn't have any fallback." Samantala, natuto naman daw itong si Faith Da Silva na gumaganap as Sangre Flamara na maging bukas upang matuto at humihingi ito ng tulong sa kanyang co-star sa programa. Batid ni Faith na big responsibility ang kanyang gagampanan na role, kaya natuto raw ito na makipag-connect sa kapwa niya mga artista. Ibinahagi naman ng kapuso-hunk na si Kelvin Miranda na gumaganap bilang si Adamus ang ilang pagbabago sa kanya habang nagdub ng ilang eksena para sa Sangre. Sabi niya, quote and unquote, "Nung nagdub kami ng ilang scenes na kailangang idub, grabe, narinig ko yung boses ko, iba. Nakita ko yung the way ako kumilos, nagbigay ng emosyon sa eksena. Sabi ko, hala, ibang-iba talaga." So parang nabataan ako sa sarili ko doon. Ang gusto ko sabihin sa kanya, maraming salamat dahil ipinagpatuloy mo yung paniniwala sa sarili mo. Kasi kung hindi, malamang wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Yan ang paglalahad ng aktor na si Kelvin Miranda. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na big deal sa multi-awarded actor at host na si Cesar Montano ang relasyon ng dati niyang asawang si Sunshine Cruz sa negosyanteng si Atong Ang. Sa kanyang pagharap sa interview ng broadcaster na si Julius Babaw, nasabi niya roon na masaya na ito kung anumang meron sa pagitan ng kanyang ex-wife at ni Atong. Tugon ni Cesar, quote and unquote, nabuo ko tuloy yung tula na ang sunshine. Bow. Tawa siya ng tawa nung sinabi ko sa kanya yung ganon.
yung bago katumula ang sunshine. Baw ang chikang yan ni Cesar sa naturang interview. Maligaya raw itong si Cesar na nakikitang masaya si Sunshine pero hindi pa naman daw nila napag-uusapan ang tungkol sa kanila ni Atong. Para sa aktor, ang importante ngayon ay maayos ang samahan nila bilang co-parents sa tatlo nilang anak na sina Angelina, Cheska at Sam. Sabi pa niya, dapat maging masaya din kayo. So, as long as she's happy and I can see that she's happy, I'm so happy for her enormously. Kasi kapag happy ang nanay ng mga anak ko, so ibig sabihin happy din yung mga anak ko. At ito pa, pinagdarasal nga ni Buboy na maging safe and secured always at maging prosperous itong si Sunshine. Matagal na rin daw kilala ng action star si Atong bago pa naging sila ni Sunshine. Matatandaan nung Disyembre nung nakarang taon ay kinumpirma ni Atong ang totoong real score sa kanila ni Sunshine na sila ay totoo nang magjowa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli nating chika for today, pumanaw na ang dating singer-actor na si Victor Kokoy Laurel nitong Sabado, June 14, 2025. Siya ay 72 years old. Kahapon lang ito kinumpirma ng naulilang pamilya ni Kokoy sa pamamagitan ng Facebook account ni Celia Diaz Laurel. Narito naman yung kabuuang statement ng pamilya ni Laurel sa pamamagitan ng kanyang kapatid ngang si Celia, and I quote, "It is with deep affection and grateful faith that we entrust our dear brother Victor into the hands of our Almighty Lord God, Creator and Savior." Ito, wala pang nababanggit na official statement ng pamilya Laurel kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Kokoy. At ang si Kokoy ay isa sa mga 8 anak ni dating Vice President Salvador Doy Laurel at ni Celia Diaz Laurel. At nakilala rin siya bilang leading man ng superstar at national artist na si Nora Honor at ng star for all season na si Vilma Santos noong dekada 70. Nagkasama sila ng namayapang superstar sa mga pelikulang Lollipops, Roses and Talangka, Impossible Dream at Lollipops and Roses at Ang Burong Talangka. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Miss Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento para sa araw na ito sa ating Balitang Negosyo, kay Steph Vicente, kay Leo Magpayo para sa ating Balitang Pampalakasan at sa ating Balitang Showbiz, kay Mama JT sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.